Tuloy-tuloy na nga ang bakbakan. Tank Top Master, tuluyan na ngang ginawa talaga ang kanyang plano na hinigop nga talaga nito yung mga nakakalasong usok na nilikha nga ng kanyang kalaban na halimaw na pinakalat nga kasi sa buong syudad. Isa pang Class S hero na si Tornado o Tatsumaki, mas lalo ngang nahirapan o naipit dito sa kanyang mga kalaban na siya ngang nagtitipon-tipon at nagtutumpok-tumpok upang siya nga ay palagan. Girl, ano nang gagawin mo ngayon? Flashy Flash muli ngang nagpakita dito at nagpasikat at may binira o kinananga ito na isang klase ng disaster level na halimaw. Bang! Suryu, malalim nga ang iniisip habang sila nga ay papalayo na at umaalis. Sakay nga ng isang tangke. Ano nga ba ang nangyari? Ano nga ba ang kanyang iniisip? So ilan nga lamang yan mga pare ko sa mga kaaya-aya pangyayaring naganap na pinakita dito sa One Punch Man Chapter 227. At kaya tara na nga mga sir at umpisahan na nga natin ang talakayan na to. So bali nga ang title ng chapter natin ngayon ay pinamagatang ngang Calamity. At ang cover page naman natin dito ay ito ngang si Genos at ang pinakamalakas na kalbo na nakasakay nga sila sa isang umaandar na sasakyan. At para naman sa first panel ng chapter natin dito ay ito ang si Suiko na pinapakita nga dito yung continuation ng pagharap niya dito sa isang halimaw na Machine God Disaster Level Dragon. Na dito nga sinasabi ni Suiko na hindi baga siya nga ba daw ang halimaw pero dahil siya nga daw ang nauna sa eksena kaya mangyaring umpisahan na nga din daw nila ang kanilang bakbakan na kaya nga dahil din dyan sa sinabi niya dito naman sa kasunod na panel ay bigla nga sinabi sa kanya o sinagot sa kanya nitong halimaw na siya nga daw ang Machine God Miller. At sino naman ba daw itong maliit na babae na nakikipag-usap sa kanya? Wala din naman daw siyang data nitong babae na kaya mangyaring newbie o baguhang hero nga ba daw ito? Pero kahit gayon pa man, hindi rin naman daw niya kailangan ng mga data ng mga walang bilang tulad nga daw ni Suiko na kaya mangyaring tawagin na nga lang daw ni Suiko si King. So yun nga mapare ko yun no, talagang si King yung hinahanap nitong halimaw na to. So suki nga din talaga ng mga machine monster itong si King no, dahil kung maaalala nyo dun sa mga nagdaan dito nga sa season 2 nakaharap nga nitong ni King itong machine monster kaya nga lang tinakbuhan niya ito at nangyaring si Genos nga ang humarap. But anyway, yun nga no, balik nga tayo dito nang hinahanap nga nito si King at sinabihan nga nito na walang bilang o walang bitaw itong si Suiko na kaya dahil sa mga pananalitang yan, dahil nga sa pangmamaliit na yan, dyan nga'y nabuwisit itong si Suiko at nangyaring sumugod na nga din uli ito na muli nga nitong kakanain itong halimaw. Pero bago pa nga ang bagay na yan, lumipat na nga ang panel dito kay Tank Top Master at mula nga din dito sa syudad at habang patuloy nga ang paggalat ng usok na may poison, mula nga dyan pinapakita nga din dito na ginamit na nga ni Tank Top Master itong kanyang deep breath at mula nga din dyan biglaan na nga niyang pinugak nang biglaan itong pagkalawak-lawak na sakop ng poison smoke at kaya dahil nga sa bagay na yan nang magawa nga ni Tank Top na mahigop ito na mabilisan dito nga nagulat itong halimaw dahil nga daw ang kanyang mga usok na may lason ay mabilis na nga daw nawawala. Ngunit subalit datapwat habang paubos na nga ang mga usok dito na may lason at bago pa nga mawalan ng malay at mawalan ng hininga itong si Tank Top mangyaring biglaan nga na may pumasok dito na isang hero at bigla nga kinana itong halimaw na kalaban ni Tank Top. Bang! At ang hero nga ito ay wala ngang iba kundi itong si Flashy Flash na gumamit nga ng kanyang ability na tinatawag na Surging Wind Blade Kick. Bang! At kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga nagulat itong si Tank Top sa pagditaw nga nitong ni Flashy. Pero kaalinsabay naman yan dito nga sinabi ni Flashy na isang klase nga ba daw ng vacuum itong si Tank Top na kasi nga naginawa nito na hinigop yung mga usok na may poison. Pero salamat pa nga din daw sa ginawa nitong ni Tank Top na dahil nga daw kasi doon nangyaring napadali pa nga din daw ang trabaho nitong ni Flashy. Pero siyang sinigaw naman dito ni Tank Top na mag-iingat nga daw itong si Flashy dahil itong halimaw nga daw ay nakakapag-create ng clone. Gamit nga daw nito ang kanyang usok na sabay naman yan dito nga sinasabi nitong halimaw na wala nga daw limitasyon ng paggawa niya ng usok na kung hanggang saan nga ba daw or kung ilang amount nga daw ng usok ang kaya niyang likhain. Ngunit subalit datapwat habang bumoboses nga itong halimaw kaalinsabay nga din yan dito nga pinapakita itong si Flashy na pumorma ng kanyang atake at mula nga dyan dito naman sa kasunod na panel pinapakita ay heto na. Bang! Isang napakalupit at napakaangas nga na paghiwa ang ginawa nitong ni Flashy dito sa halimaw na tinatawag nga na Sky Reaping Scattered Flash Slash. Nangyaring nagkapira-piraso nga itong halimaw na nagpahirap nga dito kay Tank Top na kaya nga dahil sa pangyayaring yan dito nga naisip nitong ni Tank Top na ganito pala daw kalakas itong si Flashy Flash. So yun nga mga pare ko yun no, katulad nga lang din na sinabi natin sa mga nagdaan na ito nga kasing Hero Association ay ibang-iba nga sa ginagawa ng Neo Heroes. Ito kasing Hero Association individual nga kasi silang gumagawa ng kanilang mga misyon o ng kanilang mga trabaho.
Which means to say, na malamang sa malamang, hindi nga talaga nila napagkakakilanlan ang mga kayang gawin ng bawat isang mga hero or mga kapwa nila class S hero na siyang pinapakita nga din dito sa chapter na to o sa panel na to na kaya nga sinabi nitong ni Tank Top na hindi nga daw niya akalain na ganito kalakas itong si Flashy Flash. So yun nga mapare ko yun no, sana nakuha natin yung punto dito. But yun nga no, balik nga tayo dito na dahil nga sa pangyayaring yan, dito nga naisip na nga rin itong ni Flashy na yung mga scroll nga daw ng sikretong ninja na naiwan nga daw ng tinatawag na Datman mukhang hindi naman daw useless na kaya goods nga din daw na pag nakawan yun o gamitin yun. Pero kaalinsabay nga din yan. Dito nga pinapakita nga din na muling bumalik nga ang mga usok na tumagas o lumabas nga sa pinatay nilang halimaw na kaya paniguradong nasa panganib nga daw ang syudad na to at kaya mangyaring palawakin nga daw nila ang evacuation zone sa lalong madaling panahon. So yun nga mga pare no, talagang delikado pa nga rin ang syudad dito kahit nga nangyaring napatumba na nga rin nila o napatay itong halimaw. But anyway, yun nga no, matapos ngang ipakita ang eksenang yan, lumipat na nga ang panel dito sa isang tangke dito nga sa isang kalsada at mula nga sa loob niyan dito nga pinapakita itong si Suryu na malalim nga ang iniisip dahil nga ang iniisip nga niya dito ay itong ang pinakamalakas na kalbo na hindi nga niya napagkamalian talaga na nakita nga niya sa nagdaan at hindi na nga din dyan nagtagal at lumipat na nga din agad ang panel dito kay Tatsumaki na sinimulan na nga siya dito atakihin itong mga insekto na ang mga ito nga ay sama-samang nagdidikit-dikit at pinapakita nga din dito na itong mga insektong ito na ang bawat isa nga dito ay nangyaring nagduduplicate ang kanilang mga katawan na siyang dahil nga din upang magawa nga din nila na makapagparami na mabilis sa loob nga lamang ng maikling oras na siyang agad-agad nga rin na napansin nitong ni Tatsumaki na bagamat maliliit nga ang mga ito nagagawa nga din niya agad na makita ang mga ito na mangyaring ginagawa nga din daw kasi ng mga insektong to ang napakabilis nga daw na pagbumultiply ng kanilang mga sarili sa isang kisap mata at kaya nga dahil din dyan dito nga naisip na nga rin itong ni Tatsumaki ang paraan o isang bagay dahil nga dito ay pinapakita nga din na habang pinapalibutan nga siya ng mga insekto ay nangyaring nakangiti na nga siya dito at kaya nga dahil din dyan dito nga sa kasunod na panel pinapakita naman ay heto na pinapakita nga dito na itong kamao o palad nitong ni Tatsumaki ay nagsarado nga na nagpapahiwatig nga na parang may inipit siya o pinisat na kaya naman pala ganun dito nga pinapakita nga din na itong mga insektong nagliliparan ay nagpaikot-ikot na nga sa isang linya mula itaas hanggang baba at nangyaring nagkasabog-sabog nga ito na nagkapisat-pisat na nga hanggang sa ito nga ay maglaho at mapulbos. Mamen, binisik nga lang ito ni Tatsumaki na parang walang nangyari. Pumagpag na nga lang ito ng kanyang kamay na kanya pa nga sinasabi na kahit ano pa man daw ang mangyari, mga insekto lang naman daw yon. Mga walang bitaw, mga walang bilang, mga hindi tatagos na mga insekto. Ngunit subalit datapwat. Matapos nga ang bagay na yan, matapos ngang pulbusin ni Tatsumaki itong mga insektong to, mangyaring dito naman sa kasunod na panel pinapakita nga ay ayan na. Bang! Mula nga sa ibaba pataas, ay biglaan na nga lang din bumulwak itong pagkadami-daming insekto na kung susumahin mukhang mas marami pa nga ito doon sa naunang nakita niya o dito nga sa unang pinakita na itong swarm o isang grupo nga ng mga insekto. So yun nga mamen, mukhang mas madami nga talaga itong lumabas ngayon na siya nga talagang mas kinagulat nga nitong ni Tatsumaki. Parang itsurang baha ng insekto na kasi ito no, na nagbubuluwakan na nga lang sa sobrang dami. So ayan nga mga pare ko yun no, yung huling panel dito na pinapakita para nga dito sa ating One Punch Man chapter 227. Mukhang mapipilitan na nga talaga si Tatsumaki na puwersahin pa ang kanyang sarili upang lubusang tuluyan na nga mapigilan itong mga halimaw na to na mataas nga ang tsansa na magdulot ng malaking sakuna sa syudad nitong kinalalagyan. At kaya hanggang dito na muna tayo guys, maraming salamat sa inyong panonood. See you in the next chapter. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.